Mainit na issue ay ating pag-usapan. So para makarami tayo, updates, pakibasa na yung konteksto at saka yung tema natin. Okay, ang tema po natin, ang main theme, pero meron pa po tayong ibang mga topic mamaya. Patuloy na kabiguan ng gobyerno na protektahan ang West Philippine Sea na nanatiling banta sa kabuhayan ng mga mangingisda. Konteksto, maraming mga paraan na maaaring gawin ng pamahalaan upang mapangalagaan ang mga isyong kinakaharap ng sektor ng mangingisda na karapat-dapat lamang bigyang diin sa pagtatalakay sa kalagayan ng bansa. Hanggang ngayon, nananatiling isa sa pinakamahirap na sektor ang mga mangingisda sa kabila ng ating malawak na karagatan at saganang yamang dagat. Sumasalamin ito sa kapabayaan ng pamahalaan na tugunan ang mga batayang pangangailangan ng sektor. Yun po ang ating konteksto at siguro basahin na rin natin ngayon yung statement ng Bayan Muna Party List. Hmm. May kaugnayan po ito sa ating konteksto. Nakikiisa ang Bayan Muna sa mga mangingisdang Pilipino at sa mga tagapagtanggol ng kalikasan sa pagunitan ng pambansang araw ng mga mangingisda. Makatarungan ng pagtutol sa desisyon ng Korte Suprema na payagan ang mga komersyal na bangkang pangisda sa loob ng 15 kilometrong municipal waters. Isang lugar na malinaw na nakalaan para sa maliliit na mangingisda ayon sa Fisheries Code ng Pilipinas. Ang hakbanging ito ay seryosong banta sa kabuhayan ng mga pamayanang baybayin at sa pangangalaga sa ating yamang dagat. Ipaglaban natin ang karapatan ng maliliit na mangingisda at pangalagaan ng kalikasan para sa kinabukasan ng bayan. Mabuhay ang mga mangingisdang Pilipino. Yun. Okay, at para pag-usapan po natin yan, syempre pa, sino pa ba ang ating kakapanayam, no? Yung makakapanayam. So dahil nga po archipelago ang ating bansa, so marapat lamang na bigyan ng tuon o seguridad yung mga mangingisda natin. At para patalakayin ng gusto pa yan, ay makakasama po natin ngayong gabi ang National Vice Chairperson ng Pamalakaya, Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya, na tunay na kinatawan ng malilit na mga isda at tanggol kalikasan. Ang wala pong iba kundi si Caronel Arambulo. Magandang umaga, Caronel. Caronel. Magandang umaga, Karonel. Ano ba, Karonel? Magandang umaga po, Padits, ka Edwin, ka Egay, dito sa Pilipinas, yung mga FWs at sa lahat ng mga tumulis sa Himpapawid. Magandang gabi. Caronel, unang-una, pagkatapos ng eleksyon, hindi ka pa namin nakausap. Kamusta naman? Nung pagkatapos ng eleksyon, pwede mo ba kami bigyan ng konting feedback kung paano yung sa eleksyon, yung experience mo? Paano ba tinanggap ng mga kababayan natin yung representante ng isang mangingisda, ng mga mangingisda? Yun, eto, nakakatuwa, no, itong naging resulta nung nakaraang eleksyon naging experience natin. Bagamat hindi tayo naluklok doon sa Senado, pero sa esensya, matagumpay yung ating naging paglohok diyan sa nakaraang eleksyon. Sa katunayan ay umani tayo ng malaking suporta, no? Umabot sa ako 3.8 million, sigado ng may sa 4 na milyong boto. Kung sa Makabayang Coalition, milyon-milyon yung inabot nating boto. Ito yung masasabi nating malaking tagumpay, no? Dahil kabila na tayo ay hindi katulad ng mga politiko na may mga malaking pondo, bilyon-bilyon ng mga ginastos. Pero ito yung inabot at suporta sa ating sa ating mga kababayan. Siyempre, sinasabi natin din naman na kaya tinuturing natin na ito ay tagumpay dahil yung um, midterm election, yung ating layon ay lampas pa naman talaga doon sa election. Ibig sabihin, dahil dito, no, ito yung naging daan para pupuntahan natin yung lahat ng mga area dito sa ating bansa. Batay sa, siyempre, ang Makabayang Coalition naman ay may iba't ibang sektor na kanyang nire-represent. No? E di, dahil ako'y mangisda, naging daan siya para mapupuntan natin yung mga area um, ng mga mangisda na naipag yung ating
patampok natin yung issue, no, yung issue ng mga mangisda sa pamamagitan ng pakikipagtalakayan, pakikipagkonsultahan, at mula doon ay nabalikan din natin yung mga dating mga area na na muli nag-aktibo para doon sa laban ng mga mangisda at ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Tapos napaka-init ng naging pagtanggap nila sa atin, ng LGU, ng mga kababayan natin. Sa katunayan, may mga karanasan tayo na nababanggit nila na ngayon lang nakaranas sila na mapuntahan ng mga tumatakbo mga senador at yan ay mula doon sa Makabayang Coalition. At yung ating mga platform talagang mainit na tinanggap ng ating mga kababayan. At syempre, bagamat tayo ay dumanas o ng mga iba't ibang mga atake ng panahon ng eleksyon, yung mga red tagging na yan, pero hindi yan inalintana ng ating mga kababayan, ng mga volunteers, kabataan, ng mga kasama para ituloy yung ating layunin, no, na dito sa eleksyon na to. Kaya yung nagdaang eleksyon ay kumbaga hindi masasabi ng pagkatanim lamang, pero mas marami tayong aanihin ngayon dahil marami sa ating mga katunayan, marami tayong mga schedule, no, para matayuan ng mga chapter yung mga lugar na dito sa ating sa buong bansa. Okay. Ayan. Maganda yung maganda yung nabanggit ni Caronel na pagtatanim. Talaga naman, bahagi na sakripisyo ng kanilang grupo, ng Makabayan Group na candidate na itong nakarang eleksyon. Pagdating doon sa usapin ng pagtatanim, kasi nga, yung kasalukuyang sitwasyon ng nangyayari, yung isinarang 19 Congress sa Senado, na kung saan dapat sana naandun si Caronel sa 28 na papasok. Yung usapin ng pagtatanim, talagang pag sinabi yung usapin ng pagtatanim, yung mga papasok dito sa 28 na dapat kasama imbis na kasama si Caronel, yung mga papasok, nag-iwan ngayon nakaraang 19 Congress, nag-iwan at nagtatanim ng katanghan at kagaguhan sa karaang Senate hearing tungkol doon sa impeachment. Dito talagang magsisinsi ko. Sana nag-iisip ang mga mamamayang Pilipino dito sa nakitang huling dalawa hanggang kahapon na pangyayari sa Senado. Sana man lang, ito si Caronel, nagre-representa ng sektor ng mga mangingisda, mga ordinaryong mamamayang Pilipino, na siyang source ng ating pangkabuhayan. Araw-araw nating isinusubo sa ating mga bibig at dinadaan sa ating sikmura sa ating mga pang-araw-araw na pangailangan. Tapos yung mga klase lamang ni na Bato at Go at saka kung sino-sino pa binoboto natin sa Senado. Di ba? So, Kapegay, tuloy mo na. Nakapag-rant na naman ako. Tapos na ako. Ikaw, updates. Hindi, di ba? Teka mo, akala ko magtatanong si Kapedin, maglalabas na pala ng sama ng loob. Hindi, Caronel, di ba kayo bilang isang pinuno ng mga mangingisda, hindi naman kayo nakatutok lang doon sa seguridad ng pagkain at produktong dagat natin, kundi tungkol din sa climate change. Ano po yung programa ng grupo ninyo tungkol dito sa kalikasan, yung climate change nga ngayon? Oo, napakahalaga niyan ng issue ng climate change dahil issue ng buhay at kabuhayan. So, hindi lang naman ng mga mangisda. Siyempre, ng lahat, no? Lahat tayo. Pero siyempre, yung sa issue ng climate change, yung effect niyan, mas vulnerable kaming mga mangisda, no? Doon sa mga epekto niya. Dahil yung pinakamahirap, poorest of the poor. Ang programa natin dyan sa long term talaga, kinakailangan magkaroon ng ipigil yung mga patuloy na ginagawang paminsalang mga proyekto, no, na pinapatupad ng nagdaang administrasyon na sumisira sa ating kalikasan. Alam nyo, sa panahon ni Duterte, mas namayagpag itong mga proyektong reklamasyon na kung saan ay masasabi natin na dahilan din to nung pagbabago ng klima dahil ang inaatake rito yung isang mahalagang bagay, no, na
i-mitigate ng climate change, walang iba yan kundi yung mga mangroves. Kasi itong mga mangroves, ano yan eh, sabi nga ng mga eksperto, 10 times siya kayang maglinis ng hangin kumpara sa gubat. Kaya tinagurian nga din siyang blue carbon ecosystem. Pero dahil dun sa mga reclamation project, nawasak ito. Kahit sa panahon ni BBM na nagpapatuloy yan. At syempre, yung reclamation, kaakibat din yan, yung pagwawasak ng mga kabundukan, dahil ito yung ginagamit para doon sa pag-reclaim. Ang gubat, mahalaga rin yan doon sa pag-mitigate sa climate change. Kaya tayo patuloy yung ating panawagan no, na dapat ay itigil itong mga mapamisalang proyekto na ito na nagwawasak natin kalikasan at dahilan din ng pagbabago ng klima. Ito yung long term sana. Pero sa kagyat, gusto natin dapat ay magkaroon ng accountability itong mga involved dito sa dahilan ng pagbabago ng klima, ito yung sa mga responsable dito sa climate change. At siyempre yung mga imperialist ang mga bansa na malakas magbuga ng fossil fuels tulad na pangunahin ng imperialist ng Estados Unidos. Dapat magkaroon ng tamang kompensasyon. Pero siyempre tayo, hindi naman dapat umasa lang sa compensation din dahil parang parang pinapayagan din natin na magpatuloy yung mga ganung gawain at least may kompensasyon. Siyempre, hindi naman dapat din yun. Ang dapat talaga matigil yung mga pagwawasak doon sa ating kalikasan nang sa ganun ay matiyak na matigil yung ganun nating kinakarap na problema kasi ang apektado rito hindi lang mga mangisda, mga mag-asaka. Lalo, siyempre, pag may mga pagbabago ng klima, ang epekto niyan yung dalawang bagay, El Nino at La Nina. Sa El Nino, pag sobrang uminit ang epekto niya sa amin sa mga mangisda, siyempre yung piskil, tapos lumalayo yung isda sa Nakakita ko bayan. ng mga patay na isda sa mga palaisdaan dahil nag-ikot kami sa ilang bayan ng Bulacan nung isang linggo. Talagang patay lahat ng isda. Kahit doon sa dagat yan, kahit sa Laguna, ang dami ring patay ngayon na isda. Tingnan natin, yun nga yung effect niya. Tapos, dahil lumalayo yung isda mula doon sa baybay, kinakailangan puntahan niyo ng mga mangis at dagdag na namang konsumo yan mula doon sa pagsusing gasolina. Tapos, ang hirap ding abutin ng mga mangis dahil ang gamit ng pangistanan ng mga mangis ay mga lamang atrasado. Siyempre, kung sa mamamayan yan, hindi security, tapos yung mga heat index pa na yan na maraming pumatay din sa ating mga kababayan, yung mga nai-stroke. Ganyan siya magkakaugnay kung paano siya nakaka-apekto sa ating buhay at kabuhayan. Kung sa panahon naman ng La Nina, di siyempre kung masama yung panahon, vulnerable rin yung mga mangisda dahil sila yung mga nasa baybayin na unang nalulubog, naapektuhan. Marami din mga kababayan natin na namamatay dahil sa mga landslide. No? Apektado yung mga kabuhay, agrikultura. No? Kaya, ganun siya, connect. Yung usapin ng reclamation. Caronel, yung usapin ng reclamation, nabanggit mo na nung huli nating episode, nung bisita ka na, nung huling pag-ano mo dito, yung reclamation sa Cavite, nabanggit mo na yung pamilyang Revilla, di ba? Sila yung mga nanama dyan sa reclamation sa Cavite, di ba? Milyon. Yung reclamation sa Manila Bay, sino pa simuno dyan? Di ba yung dating Pangulo ng Pilipinas, si Duterte? Ang nakinabang dyan, mostly mga Chinese prince, mga inchik, di ba? Tama. Diba? Ang itong reclamation na mayagpag ng panahon ni Duterte, meron diyang 22 reclamation project, tapos pinagpatuloy ni BBM. Ngayon, ang pinakamalaking, ang involved talaga, San Miguel Corporation, na pag-aari ni Ramon ang diyan nga sa bahagi ng Bulacan, in 2,500 hectares. Ang daming mga 700 mga mangis na pinalayas dyan. Tapos,
700 mga mangroves yung winasak. At tapos kaluktong niyan yung 650 hectares dito sa bahagi ng Nabotas. No, yung may mga tahongan diyan, nasa 8,000 ng mga kababayan na naapektuhan, 1,000 ng mga magtatahong. Yung kabuhayan dati napakaganda talaga ng buhay nila. Alam mo yung mga taga Nabotas, hindi naman sila dating bahagi ng pamalakaya, pero dahil doon sa tinulak ng pang-agos sa kanyang kabuhayan, hindi kasama ng sa pamalakaya na nagbabahagi at nakikita doon sa ating laban. Yung pang-araw-araw nila nung wala pa yung reclamation, kayang pupuin, kumikita sila ng 1,500, 5,000 kada araw, higit pa nga. Pero simula noon, bumagsak yung talagang ang hirap nila sila ngayon. Nasa 300 na lang yung uwi nila, sa 150 dahil doon sa reclamation dito sa bahagi ng Nabotas na ito yung gateway para doon sa Manila International Airport. Ang may-ari pa rin dito, San Miguel Corporation, si Ramon Ang, kasabwat niya si Chanco. At dito nga sa bahagi ng Cavite, 420 hectares diamond reclamation. Ito ay kay dating senador Bong Revilla. At yung meron din diyan ang kabahagi din diyan ang kasalukuyang Secretary ng Department of Agriculture, si Francisco Chu Laurel, at 100 hectares reclamation. Yung Parabil Fishing Corporation. Alam nyo, dito napakatindi sa Cavite yung nangyayari dahil may mga sunog. Yung mga lahat ng mga tinatamaan dyan ng reclamation, napakadaming sunog na naganap. At naniniwala yung mga kababayan natin, kasama natin mga mangisda na ito ay sa paraan para mapabilis yung pagpapalaya sa kanila para bigyan dahil yung reclamation. Sa katunayan, tuloy-tuloy yung problema ng mga mangisda, kamakailan lamang nung nakaraang araw tayo ay kasama natin yung mga taga Bacoor, Cavite, taga Nabotas, nagkaroon ng peace protesta diyan sa DENR. Dahil may plano na naman na i-demolish naman yung kanilang mga floating na kubo. At yung mga tao nga dyan sa may Bacoor, Cavite, bali nasa 10 lugar yung apektado. At ang para ma-justify yung itong pag-dismantle doon sa kanilang mga kabuhayan, nasabi ng LGU na sumusunod lang daw sila sa Supreme Court Mandamus, kasi Supreme Court Mandamus yung paglilinis sa Manila Bay, pag-rehabilitate. Pero ang problema, ang nililinis na itong LGU, kasabwat ang mga ensya, ay yung mga hindi naman talaga basura tulad ng floating ng mga kubo na at yung mga tahongan. Dahil ano yan pag kinalis mo yan doon sa, pwede mong batakin lang pag hinatak mo yung pagilid, dagat pa rin yun. Tapos siyempre yun ang mga tahongan, kawain yung ginagamit. Nagpo-produce siya ng pagdadagdag doon sa produksyon ng ating pagkain. Yung kawayan pag natunaw, hindi naman yung basura, nagiging ano pa nga yan, pataba. At tingin namin dito, justification para doon pa rin sa mga proyektong reclamation kasi may mga planong reclamation project din dyan sa may mga bahagi ng patamaan ng mga tahongan. At ito yung paraan nila para mapabilis na mapa-usad yung reclamation. Na kung titingnan natin, kung talagang hindi nagtutugma yung ginagawa ng pamahalaan, kung talagang rehabilitasyon, bakit mayroong reclamation samantalang mas masahol pa ang reclamation sa basura dahil yung basura pag tinanggal mo sa dagat, dagat pa rin yan. Pero yung reclamation, pag tinambak mo na yan doon sa dagat, wala na yung dagat. Kaya may mga may mga demolition din na plano sa mga baybayin, sa mga bahay din sa bahagi ng Cavite. Kaya ito yung napakatinding epekto ng reclamation sa mga mangingisda.
Yun. Maliban dyan, kamakailan lang, noong National Fisher Folk Day, naglunsad din ng mga pagkilos yung mga mangingisda sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Nagsama-sama, abroad, dito pumunta sa Manila, sa Mindiola, dahil maliban doon sa mga matagal ng problema sa issue ng mga reclamation, dredging, offshore mining, at kung ano-ano pa, dumagdag pa itong naging desisyon noong First Division ng Supreme Court na kung saan ay pinayagan itong mga malaking commercial na palakayan na makapasok doon sa 15 kilometers municipal water, no, na ito ay nakita nating labag doon sa preferential rights, doon sa karapatan ng mga mangisda na eksklusibo, na dapat yung 15 kilometro ng municipal water exclusively dapat ay sa mga maliit na mga mangisda. Ang mga commercial fishing, ano yan hindi kahit naman saan, kaya nilang makapangisda lampas sa 15 kilometers. Kung dahil mga abante yung gamit nila, kung sila ipapasok pa dito sa municipal water, sa esensya ay nagawang na ng kabuhayan yung mga maliit na mga mangisda dahil hindi kaya makipagsabayan doon sa kanilang mga gamit pang pangisda, abante yung mga gamit nila. Meron tayong mga ulat dyan na yung 2 buwan operation ng maliit na mga mangisda sa La Union, no, ay isang operation lamang ng malalaking commercial fishing vessels. Tapos, ang nakakabahala pa, ang mga gamit ng mga commercial fishing ay mga destructive, mga trolls, tulbot, iba't iba pa, nasisira doon sa mga baybay ng ating dagat. Samantalang yung mga mangisda, ang mga gamit yan, mga traditional, gillnet, meron pang ang kawil, na kapag nakahuli ang maliit na isda, binabalik pa nga sa dagat. Kaya ito yung isa sa mga napakalaking issue ngayon ng mga mangisda, itong issue ng 15 kilometers municipal water na pinaboran itong Mercedar Fishing Corporation na pag-aari ni na Ordoba, sa lukuyang chairman ng Commission on Audit, no? At nakinabang dito si Secretary Francisco Chu Laurel dahil siya ay may-ari ng mga commercial na palakaya. Fishing boat. Caronel, gusto ko lang sanang bago tayo pumalatong sa kasi 30 years ago, nung bago ako punta rito, pagka yung sa Nabotas yung kasi pagka gusto mo kumain ng mga seafoods talaga pumunta ka ng seafood sa madaling araw, alas 2, alas 3. Yung tinatawag na bulungan ba natin yun? Bulungan yung doon ka makakabili ng mga murang isda. Ngayon ba gaano na kapatay yung negosyo ron? Tapos kalawang tanong, existing pa rin ba yung importation ng mga galunggong ngayon sa pamahalaan ni Marcos Jr.? Kasi 'di ba nung panahon ni Duterte talagang matatawa ka, archipelago tayo pero nag-i-import tayo ng ng isda Kumbaga, yung mga galunggong hinuhuli sa bakuran natin tapos ibebenta rin sa atin. Existing pa ba yung ganon? Tuloy-tuloy yung importation. Sa katunayan, meron na namang, dahil lalo sa panahon na merong napatubad na fishing ban o yung close fishing season, no, sa panahon na mayroong close fishing season, ito yung ginagawang justification din ng pamahalaan para makapagpasok noong mga pag-i-import ng mga galunggong dahil nga naka-fishing ban, na merong fishing ban. Pero siyempre hindi ang katanggap-tanggap sa atin doon na nabanggit natin, na tayo ay isang bansang archipelago. Tapos sa panahon na may mga close fishing, dapat taon-taon na nating ginagawa yan ng pamahalaan. Dapat natuto na. Dapat bago yung close fishing season ay
meron na tayong mga nai-stock na mga isda. No? Dapat meron tayong mga post-harvest facilities, mga placing facilities para doon sa pag-iimbak ng mga isda. Para sa panahon na kung dumating yung close fishing, meron tayong ipang to sustain, no? Susupply, no? Na pagkain ng isda. At ang problema dito sa close fishing season, ang nakikinabang lang din naman dito, hindi naman talaga para siya pas paramihin yung isda para sa pakinabang ng mga maliit na mga mangisda. Ang nakikinabang pa rin dito, yung mga commercial na palakaya, yung mga malaking negosyante, dayuhan at lokal. Dahil sa panahon ng naka-close yan, yung importation, ang 80% yan sinasabi para doon sa mga commercial fishing sector, no? Establishment, Oo, na yung 80% ng importation. Tapos yung 20% para doon sa mga consumption. may mga maliit na mga mangisda para doon sa mga may mga kooperatiba, ganun. Pero siyempre, ang mga mangisda naman dahil nga puro sa hindi naman niya kaya yun. Kaya sa esensya, 100% doon yun sa mga malaking commercial na palakaya. Ganun sila nakikinabang. Tapos, after ng fishing ban, yung naipon na isda, loob ng fishing ban, ay makikinabang din yan yung mga commercial na palakaya. Yung dating one year nilang operation, 2 months, 3 months na lang nila i-operate kasi naiipon yung isda sa panahon na may close fishing. So, yung naipon na yun, yung ang titira din doon, mga commercial fishing vessels. Kaya dalawang pakinabang nila, importation, habang naka-close, tapos pag naman nagbukas, sila yung makikinabang. Hindi naman yung mga maliit na mga isda. Kaya kalokohan yun. Kasi sabi natin na hindi tayo dapat mag-import kasi napakarami naman natin napakayamang mayaman yung ating mga isda. Kung alam sa Laguna Lake, alam nyo, sa Laguna Lake, nakakagaling talaga pag narinig mo yung importation. Kasi sa Laguna Lake, ilang species ba sa Laguna? Ilang species sa Laguna Lake? Ang tilapia dyan hindi na halos mabili. Parang nangyayari din sa mga kamatis. Sa sakahan may mga natatapon. Nangyayari din sa Laguna Lake. 10 piso na lang ng tilapia. 10 piso. Hindi ganun karami. Tapos bakit kailangan natin mag-import? Ayun, tulad yung nabanggit ko naman kanina, ganun. Kung sa Galunggong sinasabi, dahil Galunggong, dapat, yung taon-taon na naman nagaganap yan, dapat nakahanda na yung pamahala. Laging natin sinasabi yan, na mayroon na tayong nakareserba bago pa yung mga close fishing season. Yan, meron tayong dapat mga freezing facilities, post-harvest facilities, para pag-imbakan noong para pagdating noon, meron na tayong pang sustain doon sa panahon na naka-close. Pero yung naman, Caronel, ay, sige. Hindi, yung kasi yung isang isang concern pa yung kasi di ba dati mga ang Chinese fishermen, di ba dati mangingisda yung mga yan lalo sa natin sa shoreline natin. Tapos sa paggawa ng sardinas, nadali pa nila sa kanila para doon yung manufacture. Pero ngayon, di ba may mga barko na silang doon na rin nila minamufacture yung sardinas, doon na rin nila nilalata. So hanggang ngayon ba ganun pa rin ang sistema? Ganun. Diretso na. Nandiyan na yung mga barko nila. Tapos kukuhain doon sa atin. Tapos ilalata na. Produkto. Tapos sa atin pa ibebenta. Sa katunayan nga kahit yung sa mga importation Gisadong-gisado tayo kahit yung ini-import natin. Di ba yung sinasabi natin lagi na balikbayan na isda. Sa atin huliin. Tapos tayo mag-i-import babalik sa atin. Kaya gawa natin yung balikbayan na isda. Doon sa nabuo sa binabanggit ko kanina. Dapat pagyamanin natin yung teknolohiya ng ng preservation at saka yung mga katulad ng nangyayari sa bandang Cordillera, nabubulok yung mga gulay dahil hindi ba dumadaan sa yung bang food processing na pwedeng gawin siyang ketchup, pwede siyang gawing tomato sauce, mga ganun. Sana ganun din sa isda. Ano ang pwedeng gawin sa isda kapag ganong oversupply? Ito ba ay pwedeng gawing tinapa o yung mga dried patis. Yung bang pagyamanin yung teknolohiya para kahit paano alang nasasayang na na pagkain.
Maisa at maano ko ng Caronel, ano? Balik ko lang, hindi ko alam kung nabanggit na umabot yung statement ko kanina. Naputol kasi ako, nawalan ako ng linya. Yung issue kanina, balik ko lang ha. Ang problema ng ating mga ordinaryong mamayang maing isda, kababayang maing isda, unang-una, yung mga negosyante na pasimuno dito sa reclamation. Tapos, itong mga negosyanteng, itong mga malaking maing isda rin, sa malaking dagat, di ba? Bahagi ng ating dagat. May connection din ang ang seguridad ng ating ng ating teritoryong dagat, West Philippine Sea. Kaugnayan ng balikbayang isda, di ba? Alam naman natin, napagit mo nga kanina, yung mga galunggong, yung ginagawang sardinas, na ninanakaw ng mga incheck sa ating teritoryong dagat, hindi lang lata, tapos binebenta naman sa Pilipinas, di ba? Mabuti na lang yung ating agricultural secretary, kahit pa paano, negosyo niya yun, nakikinabang siya dyan, di ba? Paano yung mga maliliit nating kababayan na malakaya sa West Philippines, di ba? Tapos binabalahura nito mga Chinese Chinese Navy na tinatakot pa at binubuli pa. Ibig sabihin, magkakonektado yan. Sa huli, ang kawawa yung ating kayo sektor ninyo ng mga mangingisda at saka yung tawag dito yung kalikasan, di ba ka? At pangatlo, nakasalalay yung ating kasarinlan, yung ating teritoryong dagat na araw-araw nakikipagpatintero yung ating mga Philippine Navy sa sarili nilang teritoryo. So kayo bilang bahagi ng pamalakaya, ikaw ang leader. At siyempre, alam mo yung salubin ng mga mangingisda. Hanggang kailan pwede magtiis? Ha? Ang mga mangingisda nating mamayang Pilipino sa ganitong sitwasyon? Ang tayo, hanggat alam mo naman ang ating katangian, hanggat makakapagtiis, itiis yung mga mangingisda. Pero sa ngayon, talagang kumalaban yung mga mangingisda na dahil usapin na talaga ito ng ating kabuhayan. Yun yung nakakalungkot, hindi lamang sa mga baybayin nagaganap yung pag-alis doon sa karapatan ng mga mangingisda, no? Hanggang doon sa laot ay nangyayari yan, particular nga dito sa West Philippine Sea, na kung saan ay nakakagalit dahil yung dati na magandang buhay ng mga mangingisda sa West Philippine Sea ngayon ay talagang hirap din dahil sa patuloy nga na occupation ng China. Patunayan, nasa mahigit 600,000 ng mga maliit na mga mangisda na apektuhan dyan. Mula doon sa iba't ibang mga lugar na umaasa dyan sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na occupation ng China, tapos patuloy na pambubuli, pangaras doon sa ating mga maliit na mga mangisda, nakakaranas ng iba't ibang pananakot. Kaya 70% binagsak ng kabuhayan ng mga mangisda, no? Hindi yan nakakatanggap-tanggap dahil unang-una tayo yung talagang mayroong legal at moral na batayan na may karapatan niya sa West Philippines, particular doon sa 200 nautical miles exclusive economic zone dahil malino naman yung decision ng Permanent Court of Arbitration na sa atin yung 200 nautical miles exclusive economic zone. Hindi nga valid yung kiniklaim ng China, yung 9-dash line. Tapos dapat siyempre yung China parang sumusunod dito sa decision na ito. Unang-una ay kasapi sila noong United Nations Convention on the Law of the Sea noong 1992. Nung ito ay i-adapt sila sa pangunahing nag-sign dito. At malinaw naman yung main objectives ng UNCLOS para maiwasan yung pagrespeto doon sa karapatan ng bawat mga mangisda, iwasan yung gerahan, tapos pangangalaga doon sa kalikasan. Pero lahat yan ay nilalabag ng China, no? Tapos maliban doon sa direktang pang-aalis ng kabuhayan sa mga mangisda sa pamamagitan nga ng pagkataboy, winawasak din nila yung ating yung karagatan dyan, yung patuloy yung reclamation, yung isa dyan, yung pangunahin, yung 700 Peaceful Island na ginawa nila.
na nagresulta doon sa pagkawasak ng mga corals. Merong pag-aaral ng UP Marine Science Institute, nasa 33.1 billion bawat taon yung nawawala sa ating ekonomiya. Kung ita-times natin yun hanggang sa kasalukuyan mula noong 2000, 2000, tumutok ko yung taon, start, 33.1 billion hanggang sa kasalukuyan. Yung malaki yung nawala sa ating ekonomiya. Tapos, dapat ang gawin niya ng pamahalaan ay palakasin yung pwersa ng ating mga sandatahang lakas dyan sa West Philippine Sea, ay giit ni BBM sa pamamagitan ng diplomatiko at mapayapang paraan. Yung ating tagumpay dyan, hindi sa pamamagitan ng gera, dahil tayo, kakawawa yan yung mga mangista tayo, mga Pilipino na nakakalat dyan sa gera dahil doon sa pagpihit niya o pagpibot doon sa Estados Unidos, no? Sa katunayan, simula ng magkaroon ng presensya dyan ang Estados Unidos, ay lalong naging aggressive itong China. Ngayon, ang dami-dami na nila dyan mga high-tech na mga kagamitan na pinapadala dyan sa West Philippines na dati hindi naman. Simula ng magkaroon ng presensya yung US dito sa ating karagatan. Kaya ganyan yung ating panawagan na dapat ay sa pamamagitan ng diplomatiko at mapayapang paraan at hindi sa pamamagitan ng gera, at hindi din solusyon yung pagsandig sa US. Dahil malinaw naman, no, kaya lang yan sinasabi na hindi porket nagtatanggol ka doon lumalaban ka doon sa imperialist ng China, ay pagkatanggol mo na yung soberanya ng ating bansa. Kung ikaw din naman ipipito sa isang imperialistang bansa tulad ng Estados Unidos, sa esensya, ay hindi mo pa rin masasabi na ang ating tayo ay nakakapagsarili dahil kontrolado tayo pa rin ng imperialistang bansa tulad ng Estados Unidos, na ang gayon hindi naman ay itambungin yung ating mga likas na yaman dyan sa West Philippine Sea. At sa katunayan, kaya sinasabi silang walang pinag-iba, pareho yung epekto sa atin. Halimbawa, patuloy yung ginagawang mga balikatan exercises, itong kamakailan lamang, nasa mahigit 20,000 namang maliit na mga mangis tayo na apektuhan dyan sa balikatan exercise ng US dito sa bahagi ng Zambales tsaka ng Apari, no? At tapos doon sa mga ginagamit nila na pag-practice o yung mga live fire na ginagawa dyan sa ating karagatan. Siyempre sinisira din nila yung ating mga karagatan dyan na mayroong long-term effect. Kaya ito yung nakikita natin na dapat ay bumakas tayo doon sa control din ng Estados Unidos. Dapat magkaroon ng independent foreign policy sa halip na nakanaroon tayo sa control ng Estados Unidos. Coronel, may sa isang maiksi lang to, Dits. Kasi yung, di ba sa mga nabanggit mo kanina, mga reclamation, particular yan sa buong, di ba, sa along Manila Bay area. Mula dyan sa Cavite, Las Piñas, Pasay, Makati, Manila, tapos nabulos Malabon, Bulacan, hanggang Bataan. So may datos ba tayo kung halimbawa sakaling, wag naman sana, matuloy lahat ng reclamation, ilang porsyento ang kakainin nito sa Manila Bay? Ang reclamation project sa Manila Bay nasa 22 reclamation, nasa 30,000 hectares.
yung saklaw niya, yung percent, hindi ko matansya yung percent. Pero ang malinaw dyan, yung sa amin sa kabuhayan, 90% na yung binagsak ng kabuhayan ng mga mangingisda dahil doon sa korektong reclamation. Malaki yun yung ano, yung 22 reclamation project dito sa na nagaganap din sa Manila Bay. Hindi lamang sa Manila Bay, hanggang sa labas ng Manila Bay, mayroon pang mga reclamation din project na nagaganap na hindi naitatala yung iba. Bali, ano nga yun, nasa 100, nasa sa Philippine Reclamation Authority, nasa may 100, pero mayroong ulat na nasa 200 na reclamation yung meron tayo dito sa ating bansa. Kaya napakalaki talaga nung epekto niyan sa atin sa usapin ng food security, sa mga maliit na mga mangingisda, at syempre yung ay sabi natin yung long-term effect dahil pagwasak sa kalikasan. Ganun yung epekto ng reclamation sa atin. Kaya talagang dapat mahinto ito, matigil, dahil talagang dilubyo yung hatid ng reclamation project dito sa ating bansa. Sa akin, hindi ito tanong, kundi parang validation lang dun sa isang nabasa kong anekdota tungkol sa mga mangingisda. Na parang yung mga magsasaka din. Ano daw ang ginagawa ng mga mangingisda kapag may bagyo, hindi sila makapagpunta ng dagat, makapangisda. Ano daw ang ginagawa ng mga mangingisda? Ngayon, ito yung sagot. Ano ang ginagawa ng pamalakaya ng mga grupo nila, Caronel? Dahil habang may problema ang dagat, may bagyo, may fish kill, nag-oorganisa sila, inaaral nila yung sitwasyon, at saka pinag-aaralan talaga yung iba pang mga problema ng mga pangisdaan tulad ng pati ng bansa, pati yun, saklaw na rin ninyo yung pati sa kalikasan. Pero West Philippine Sea, alam niyo yung mga datos. Yung mga tanong kanina nila Egets ni Cap Edwin, alam din ninyo ang sagot. So, walang tamad sa mga mangingisda dahil inaaral nila ang lahat yung buong sitwasyon ng bansa. Di ba, Caronel? Kaya saludo kami sa pamalakaya at saka sa iba pang grupo ng Makabayan Black dahil hindi lang talaga doon lang sa sektor ninyo kayo nakatutok kundi sa buong national situation. Ayun. Kaya siguro, Cap Edwin, kung meron kang gustong ipasok na usapin, sabihin nating mga issues ngayon, pwede natin itanong kay Caronel, di ba? Bago ko makalimutan, Kapronel, anong pakiramdam mo na gagayahin ni Tanggol yung style natin sa Makabayan na kumuha siya ng mga... Nanonood ka ba ng Batang Quiapo? Kasi si Tanggol. Hindi ako nakakapanood dun anong tanong? Hindi kasi ipapasok ng showbiz Hindi kasi naala rin ako dahil akala ko lang Magtanggol. Si Magtanggol kasi si Tanggol kasi ang ni Kokumat ni Tanggol doon sa tatakbo siyang mayor, pero sabi niya siya kukuha ng mga ng mga konsehal niya, mga councilors niya, pero ang pinili niya sektoral, yung mga manggagawa, yung mga sabi ko ba may nagbayad kaya ng royalty sa Makabayan tong Batang Quiapo na to. Ibig sabihin, pag ginagaya, ibig sabihin, ito, popular, gano'n. Anong reaksyon mo, Caron? Pagka ganun ang nangyayari kahit sa government natin, sigurado na talagang may pagdad. Kasi dapat naman talaga gano'n mula sa basic sector dahil tayo mas nakakaalam yung mga problema niyan dahil tayo yung nakalubog doon nasa grounds. Cap Edwin, pasok mo na yung mga yung mga tanong mo tungkol sa mga issues ngayon na nangyari itong mga nakaraang araw. Kasi dito ngayong araw na ito, still June 12 pa rin. Independence Day pa rin dito sa amin, Caronel. At syempre, sa usapin ng Independence Day, pag sinabi Independence Day, kalayaan. Malaya bang nagagawa ng mga mangingisda ang kanilang karapatan? Di ba? Obvious naman hindi, dahil tinalakay mo nga kanina, di ba? Yung karapatan nila, yung kalikasan, yung dagat,
tubig na kanilang source ng hanap buhay. Bumubuhay sa kanilang pamilya at nagbibigay ng pang-araw-araw na pangangailangan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino sa pang-araw-araw na pagkain sa lamesa, nasisikil. So walang kalayaan. Pero, sabi ko nga kanina, malaya ba talaga ang mga Pilipino? Ikaw, Caronel, kasi medyo malalim yung issue ng Independence Day ngayong araw na ito dahil nakikita naman natin, Diyos ko po, sumasakit ang ulo. Sabi nga ni kasamang Chris Marisol Dibar, good evening po, kahit mainit ang panahon at aking ulo sa Senado, magandang gabi po rin sa ating lahat. Talaga namang lahat nasusura, di ba nga? Susura. Yung pangyayari ngayong araw na ito sa nakaraan 3 araw, although medyo malayo sa issue ng pamalakayan yung mga nangyayari ngayon, pero lahat tayo apektado bilang mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Kayo sa pamalakaya, ito bang mga pangyayaring ganito sa Senado nararapat sa kasalukuyang mga pamumuhay, yung uri ng pamumuhay na dinadanas ng mga, sa sektor niyo na lang, ng mga ordinaryong mangingisda. Ang daming problema, sabi mo kanina, yung reclamation, yung tawag dito, yung seguridad sa West Philippine Sea na kung saan dapat sa atin yung mga isda, instead na gano'n, nagbabalik bayan pa, ninanakaw ng lantaran tayo binubul, ninanakaw ng mga Chino, di ba ka? Apektado din tayo dun dahil sa halip na yung mga bopols na senador tulad ni Bato nagdo-dominate sa Senate session, ang ginagawa interest natin mga mangingisda, gusto pang iligtas. May saan ka naman nakakita na judge, isa sa judge, tapos ang idinidepensa niya ay yung nasasakdal. Abogado pa. Oo, first time talaga lahat nagsasabi, first time yan Ikaw, Caronel, alam ko naman, negatibo rin na ibang opinion mo dyan. Mas mabuting marinig ng mga mamamayang Pilipino sa parte ng mga mangingisdang Pilipino kung anong opinion ninyo sa mga nangyayari ngayon sa ating national government, national issues ngayong araw na ito at sa nakarang 1 linggo. So, nabanggit natin yung araw ng kalayaan. Kahapon, tayo ay nakikasama doon sa pagkilos, no? Para sa paggunita na yan. Pero siyempre tayo, tawagin natin yung sineselebrate na araw ng kalayaan yan, huwag na kalayaan. Dahil hindi naman talaga tayo tunay na malaya. Tsaka tapos kung ating babibay yung kasaysayan, no? Kung bakit, sino yung nagdeklara, naghayag ng araw ng kalayaan niya diyan sa May Kawit, Cavite, walang iba kundi si General Luna, na alam mo naman natin na si General Luna hindi tunay na bayani dahil involved nga siya doon sa pagpapatay kay Andres Bonifacio. So, tayo nakakita ng bayani na pinapatay mo yung kapwa bayani. Doon pa lang kung questionable na. Si Caronel, si Aguinaldo. Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo. Pinapatay niya si Andres Bonifacio. Kaya si Emilio Aguinaldo ay hindi naman talaga bayani. Sabihin natin, bayad ng dahil yung natatandaan yung 400,000 na kasundoong biyak na bato. No? Tapos, kaya yung pa lang makikita natin na hindi talaga walang kredibilidad yung araw ng kalayaan. At siyempre, huwad dahil tulad nga na nabanggit nyo kanina at batay sa buhay na karanasan ng mga mangingisda, hindi namin malayang nakakamit yung karapatan doon sa pangisdaan. Nakabilanggo pa rin yung mga mangingisda sa kahirapan dahil doon sa pinapatupad ng mga hindi mga mamamayan, makamangis sa mga programa, mga pulisiya, na mga new na patakaran na control pa rin ng dayuhan, partikular ng imperialistang Estados Unidos. Marami sa ating mga mangisda, hindi makapangisda dahil nga doon sa mga proyektong reclamation, pinapalayas doon sa mga pangisda hanggang dyan sa West Philippine Sea. Ang nakikinabang ay mga dayuhan, ang China, ang Estados Unidos. Kaya wala talagang kalayaan. Tapos, alam naman natin na simula ng
panahon ni Emilio Aguinaldo, nagpalit-palit lamang yung mga pinuno na mukha lang nila palitan pero yung sistema ay nagpapatuloy. At hanggang ngayon nga, dito sa kasama, doon sinasabi natin, makikita natin hindi talagang tunay na malaya ang Pilipinas at huwad. Kahit mismo yung mga senador, sabihin natin huwad. Itong nangyari dito ngayon sa impeachment trial. Dahil labag, unang-una sa konstitusyon ang ginawa nitong 18 senador na kung saan ay makita natin no, na talagang hindi sila yung para sa mamamayan, hindi sila yung neutral, bagkus ay meron talagang pinoprotektahan na tingin natin meron sila talagang mga hidden agenda niya kay VP Sara Duterte o meron silang mga pakinabang pansariling interest. No? Kaya garapalan. Unang-una, yung pag-remand na lang doon sa article of impeachment para ibalik doon sa Kongreso. Malinaw yan. Wala yan doon sa ligang batas, sa konstitusyon labag to. Pero paano nangyari? May mga boto-boto pa. Kung tutusin, wala naman dapat na gano'n. At malinaw na dapat talaga ma-impeach si Sara dahil meron tayong mga legal na batayan. Sabi nga natin, yung kaso niya, betrayal of public trust. Sabi nga, public office is a public trust. Ika nga, no? Na kung saan ay pinagtiwalaan siya ng taong bayan, yung tungkulin, at yung opisina. Tapos, sumumpa si VP Sara na sundin niya yung kanyang tungkulin at susunod doon sa saligang batas. Katunayan, ang mga kababayan natin, napakalaki, napakataas nung pinagtiwala sa kanya sa usapin noong confidential fund kasi hindi na natin yan malalaman kung saan niya talaga gagastusin yung confidential fund. Pero ipinagkanulo niya yung mamamayan sa pamamagitan ng 600.5 million, no? Mayroong 125 million na ginastos lamang sa loob ng 11 araw. At mismo yung Commission on Audit nagsasabi talaga na questionable yung paggastos doon sa confidential fund at maraming mga tawag dito, accomplishment report na pineke tulad na lamang ng mga resibo, na andyan yung mga peking mga pangalan, Mary Piscatus, Fiona, Magellan. Meron pa nga meron pa kang ewan ng pangalan. Siguro, siguro dahil sa dami, daan-daan kasi yung yung pangalan na nakasulat diyan mga ginamit siguro nung wala na maisip, siguro nagtatanong, ano pa bang dadagdag natin? Wala na, siguro nasagot ng ewan. Kaya siguro nalagyan ng ewan. Mga ganyan biro. So, yan yung yan yung malinaw na batayan natin na talagang impeachable kasi betrayal of public trust, graft and corruption. Kaya nakikita natin na itong si Chis Escudero ay meron lang talaga inisip yung sarili niyang interest. Siguro dahil sa 15th Congress, gusto niya pa rin maging Senate President. Nakita niya na kinakailangan yung suporta ng mga Duterte. Kaya kaya pinaboran niya itong Duterte Block para makuha niya yung support at maging siya pa rin yung Senate President. Isa yan sa mga nakita natin kailan. May question dito Coronel. Ano daw ang masasabi mo bakit walang kuda yung ating Pangulo ngayon habang nilalapastangan na ng mga senador ang konstitusyon ng Pilipinas? Parang walang kibo yung Pangulo natin. Kahit siya mismo kasi talaga namang nananawagan na dapat ay walang awag ng hindi siya ayaw ng impeachment kasi sabi nga nila ito ay pagsasayang lamang ng oras pagdadagdag sa hidwaan. Tingin din natin dito
dahil alam naman natin na kahit naman si BBM ay siya rin, meron din siya mas malaking mga pondo, no, na ginagastos tulad ng kay Sara Duterte. Siguro nakikita na nila balang araw na pwede silang pabalikan kung sakaling hindi na sila yung nakaupo. At may takot din talaga sa mga Duterte dahil siguro tinitingnan nila na malaki pa rin yung may impluwensya pa rin. Kaya hindi siya interesado. Ano yan, malinaw na yung pareho kasi magnanakaw talagang hindi magiging interesado rin yan dahil iisa lang din naman sila. At dahil nga, wala namang puso para doon sa paglilingkod sa mamamayan, kaya hindi rin sila interesado yan. Ngayon, balikan lang natin itong Kikis para masagutin natin yung mga ilang mga binabanggit niya, mga dahilan niya, mga palusot. No? Sinasabi niya na ang mga ayaw daw ang mga gusto raw doon sa impeachment ay dahil daw galit kay VP Sara. Siyempre sa bahagi natin, ayaw natin na parang ginagawa personal yung mga bagay-bagay. Malinaw naman yung binanggit natin kanina na hindi dahil lamang si Sara, kundi dahil sa kanyang ginawa. Kasi kahit naman sino mga opisyalis, taas opisyal ng pamahalaan, kung may mga ganito, dapat impeach. Hindi siya personal. No? Batay yun sa kanilang maling ginawa o pagkakagusto sa taong bayan. Sinasabi rin na pagkasayang ng oras, mali yan dahil kung hindi mo malilitis yung isang nagnakaw ng pondo ng taong bayan, mas mas masasayang yung panahon, oras, dugo at pawis ng mamamayang Pilipino na mula doon sa kanilang buwis na ninanakaw lamang noong ng mga nakaupo sa pamahalaan tulad ni VP Sara. Kaya yun yung mas masasayang kung hindi siya malilitis. At yung sinasabi nilang dahilan lamang ng hidwaan, magiging hidwaan ng paghati-hati. Matagal na naman tayo talagang hati-hati dahil nandiyan pa rin yung ugat ng problema kung bakit ang mamamayan ay lumalaban. Dapat yun yung kanilang solusyonan. Kaya, yan, yung tindig natin sa issue ng impeachment. No? Kaya sabi natin, yung 18 na yan ay talagang taksil sa mamamayang Pilipino at hindi sumusunod doon sa saligang batas. Kahit ito si Robin, kung anong mapagsasabi na, banggit siya ng due process, dapat daw may due process. Yung due process nga yung binibigay dito kay VP Sara. No? Tapos yung rules, siya ng rules. Alam nilang banggitin yung rules pero hindi niya alam kung ano yung rules. Batay sa kanyang mga kinikilos. Kaya ganyan. Hindi kaya ano lang. Wala naman yung opinion ko dyan sa parting yan. Kung minsan, para napapansin ko, kasalanan na rin natin mga ordinaryong mamamayang Pilipino kung bakit ganito. Masyadong mataas ang expectation natin sa mga senador natin. Yung mga senador na ibinoto natin na alam naman natin walang kakayanan. Di ba ka? Inaasahan natin na sila ay aakto bilang mga senador na tama at maayos sa kapasidad at sa katungkulan na iniatas natin sa kanila. Paano tayong bawasan natin natin yung expectation sa kanila? Wala ba tayong umasa na masyado tulad ni Robin? Ano nga asahan mo kay Robin? Sino ba may kasalanan? Di yung bumoto sa kanya, di ba? Tapos pangalawa, ito yung isang senador na inaasahan ko sana pwede kahit man lang tumaas ang kamay at magsalita, magbigay ng opinyon, umawat man lang. Nasaan ka, Rapi Tulfo? Di ba? Ha? Wala kang sinabi, hindi ka na nagpinamsik na kakapiranggot na laway mo para magsalita ng opinion mo patungkol sa usaping ito. Nanatili ka. Demanding. Yun na nga ano ba? Parang kasi nga wala nga naman siyang kikitain doon. Imbis na pagtutunan niya ng pansin yung kanyang YouTube channel, kumikita siya ng milyon-milyon doon. Di ba? At the same time, lagi na sinasabi, tagapagtanggol siya ng inaapi. Kaya nga inaapi. Di ba ang inapi dito sa usaping ito na impeachment trial ni Sara Duterte ay yung mga ordinaryong mamamayang Pilipino na kung saan ninakawan daw di umano, kung saan nilustay yung 620 million mahigit
sa maling pamamaraan na dapat papanagutin, dapat litisin. Hindi dapat baliwalain yung paglilitis. Dapat matuloy ang paglilitis ng malaman kung totoo bang nagnakaw o hindi. Diba? Tama. Ano yan eh, kung babalikan nga natin panahon ng Tokhang, sinasabi ni Duterte, ano dapat ikatakot ano ang ginagawa? Ngayon, sa panahon nila, ganun lang din yun eh. Kung wala silang kasalanan, pagkakataon nila yun, dapat nga wala silang katakot-takot na humarap niyan, wala silang ginagawang kasalanan, sagutin yung mga ano. Pero bakit ngayon ay hindi nila maharap? Ibig sabihin, meron talaga silang ikinakatakot. Tapos itong mga At the end of the day, tayong mga Pilipino, tayong mga ordinary mamamayang Pilipino, tayo nagbabayad ng buwis, tayo kawawa. Dahil sila nandun lang, safe sila. Tulad ng mga pinagagawa nila ngayon, hindi naman sila pwedeng mahabla dyan. Di ba? Yung mga ginagawa nilang pagbabalahura, pambabastos sa konstitusyon. Di ba? Hindi naman sila pwedeng ihabla dyan eh. Dahil sabi nga, pwedeng opinion ko yun eh. Bilang isang mambabatas, bilang isang senador. Tayo, naapektado, tayong ninakawan, sa huli, nga. Dahil masyadong mataas ang expectation natin sa kanila. So, di ba? Yung ginagamit ng mga senador ngayon, yung technicality. Sabi nga natin, dapat yung technicality ay para maging makabuluhan siya, ginagamit mo siya para mapalabas yung katotohanan, para magkaroon ng hustisya. Hindi yung ginagamit mo yung technicality para itago yung katotohanan. Ganun ang ginagawa nitong 18 senador ngayon diyan sa Senado. Ito yung kinakabahala natin binabanggit natin lalo nung panahon ng eleksyon, no? Na sinasabi natin talaga na kapag kasamaan at kadiliman ang kaupo diyan sa Senado, hindi nila talaga poprotektahan ng mamamayan. Mas poprotektahan lang nila yung kanilang mga sarili, yung kanilang mga kampe, mula doon sa mga kaso, kung may nakakulong o kung mayroong mga kakasuhan. Ganyan lang yung ano nila, yung mga papel nila dyan. Hindi katulad sa makabayang koalisyon talagang tayo consistent para doon sa pagiging opposition batay doon sa issue, batay doon sa interest ng mamamayan. Kaya wala tayong mapapala. Buti meron diyang 5 senador na bumabangga sa kanila. Pero yung ngayon, yung 18. Kaya siguro dapat din yung mga kababayan natin talagang manindigan mamulat dahil ito yung sinasabi nating epekto kapag sa panahon ng eleksyon, yung lagi natin binabanggit dati, ang eleksyon isa yan sa bahagi ng pakakibakan ng mamamayan para kahit paano maiangat yung kabuhayan. Napakailap na laban kasi sa loob ng 3 taon, isang beses lang, kapag sinayang mo talaga yung boto mo, ito yung ito yung bunga sustain another 3 years. Talagang pahihirapan tayo. Malalim na magsuri kasi alam niyo itong mga Duterte, napakagaling mangloko ng tao, may style sila yung mga kalye-kalye na galaw. Tinatangkilik ng tao. Hindi dapat ang tao tingnan nila maging critical, mag-base sa issue kung ano yung ginagawa para hindi na lang. Si Robin, si Duterte kung mapapansin natin, mura. Tapos pagka humaharap sa mga hearing, akala mo yung parang matapang na mambabato. Alam ko gusto ng tao. Kaya si Robin, parang siga-siga. Kaya itong si Robin Padilla, tingnan niyo yung mga galawan yan. Kasapakin ko si Villanueva, yung mga ganun. Ganyan yung ginagawa nila. Kaya nila pinagpapatuloy yung kanilang mga ganyang galawan kasi mukhang tinatangkilik. Pag hindi na tinatangkilik ng tao. Tinotolerate. Bentang-benta talaga, mabenta. Mabenta naman talaga, mabenta. Pag hindi na yan tinatangkilik, magsisiayos yung mga yan. Kaso, habang nakikita nilang mukhang pumapatok, kawawa talaga tayo pag sila na lang yan, nag-uusap-usap, pinagtatawa na lang tayo. Yun yung nahuli sa video. Nandiyan pa sila mismo sa Senado, nakasalang.
ginagawa tayong katatawanan, yung si Senador Tess Daman, Villanueva, di ba? Kung paano niya inutusan si I mean, Senador Amy Marcos na mm, patigilin si Risa. Senador Risa Ontiveros, si dila-dila pat, yung mga ngisihan, tawanan, nakakagalit, nakakalungkot. Sana Kaya sana dapat siguro sana yung mga Pilipino na nakapanood at nakita ng mga aktwasyon at galawan at mga uri ng pag-uugaling ganito, sana tulad ng inaasahan natin, sa tamang panahon, huhusgahan din sila sa istorya. Huhusgahan sila sa balota ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino na nakikita mga ganito. Siguro nga, maaaring hindi naman ganun ka sobrang expectation ng mga Pilipino at hindi rin naman totoo yung sinasabing tanga ang mga butante. Dahil baka naman sa susunod na panahon, natuto na sila sa mga nakikita nilang pinagagawa ng mga tarantadong ito dito sa Senado, di ba ka? Baka naman sa susunod. Dahil totoo lang yung sinabi ni Llamas, ni dating Secretary Llamas, yung election ngayon 2025, very crucial para sa 2028. Dahil pag sa 2028, yung dalawang grupo pa rin ng kasamaan at kadiliman, yung mangingibabaw sa resulta ng eleksyon. Talagang masasabi mong, isipin mo kung nandyan pa rin si Robin, nandyan pa rin si Bato, nandyan pa rin si Bongo, nandyan pa rin si Sara, nandyan pa rin si Pulong na hanggang ngayon hindi pa nasasagot yung 51 billion na flood control project na patuloy naman ang pagbaha sa Davao. Ibig ko sabihin, kung sila-sila pa rin na mangingibabaw sa 2028, hindi lamang yung pamalakay at saka yung sektor ng mga mangingisda, kundi ang kabuuan ng bansang Pilipinas, wala na talaga. Si magtanggol na lang ang kailangan na talaga natin. Wala na pag-asa ang Pilipinas. Hindi, totoo yan, ha? kaya nga eh. Hindi, Totoo Edwin, yun, totoo yun. maputol lang kita kasi di ba kanina sinabi ko si Tanggol ginaya yung sa atin sa Makabayan. Pero mukhang gagayahin niya rin si na Duterte dahil manununtok si Tanggol sa susunod na episode. Anong oras ba yan at ang mapanood? Sa YouTube, Kap, sa YouTube. Pwede Sa mong YouTube i-search na lang. nasa YouTube. Oh. O siya, at tayo napaka-extend na tayo. Bago natin hingan ng ikangain ng huling mensahe si Caronel Arambulo, i-acknowledge muna natin yung mga kasama natin ngayong gabi. Si Ma'am Chris Marisal Dibar, siyempre ang kaagapay ni Cabdis na si Cap Jean De Jesus, ang chairman ng Migrante Bologna, lagi nandyan. Ang ating si Ma'am Rochelle Magpantay, si Chris Marie Saldivar, si Ma'am Viola Ebrador, si Cap Joy Villanueva Alvarez, at marami pang iba. Siyempre, Puro Migrante Bologna yan, ha? Present si kami Cap lahat, ha? na laging kaagapay ng kanyang Kanina, ating andyan din si direktor. Rodney, eh. Si Cap Rodney. Marami pa. Kung hindi ko man po nakikita, maraming salamat sa inyong pagsubaybay lagi dito sa Ugnayan sa Impapawid. So, Caronel. Hindi, teka mo lang, sandali. Bago natin sige. ituloy kay Caronel, hindi, may kasi yung isang malungkot na balita nung nabatid natin lahat nung nung Sabado, no? June 7. Yung pagpanaw ni Luis Louie Halandoni, no? Ang chairperson ng National Democratic Front of the Philippines na alam naman natin na sila yung nasa negotiating panel ng NDFA sa counterpart nila sa GRP. No, ika nga pinapabot natin ang taos-pusong pakikiramay at pagpupugay, pinakamataas na pagpupugay kay Kaluwi, no? Kumbaga, halos lahat tayo, marami tayong experience na nakapanayam natin si Kaluwi, nakasalamuha, nakasama sa yung laban din ng mga migrante, no? Ilang beses din siya dumalaw dito sa Roma, yung nakipag-nig din Dito siya man sa sa mga Bologna, nagalaw din sila. So, malaking kawalan pero mananatili siya sa puso't isipan nating mga militante, no? So, muli ang ating pagpupugay at pakikidalamhati lalo na sa kanyang may kabiyak si Kakoni, no? Pati At sa Connie. kanyang anak. Sa buong pamilya. Sa buong pamilya. Okay, Caronel, ang iyong panghuling mensahe sa ating mga kababayan.
Ako rin, tapawad din ako ng mataas na pagpupugay siyempre muna kay Kaloy Alandoni. No? Hindi matatawaran yung kanyang naging ambag sa ating lipunan. Sa katunayan, batay doon sa ating nakuhang impormasyon ba sa kanya, background. Dati siyang pare, no? Tama? Katoliko, tapos isa siyang Panginoong may mula sa lupa rin yan. mayamang Landlord din siya. May kaya yung pamilya mula nila. sa mayamang angkan, tapos lumubog sa mga magsasaka sa iba't ibang sektor at dinaglaon. Pinamahagi niya yung kanyang mga lupain, no? Kaya siya yung tunay talaga na nasabi nating Kristiyano. Kasi marami yung mga reliyoso, yung mga pastor, no, kung ano, mga sinasabi na hindi mo madadala ang yaman mo sa langit. Pero sila nagyayamanan. Pero itong si Kaloy Alandoy, talagang nakita natin na iniwanan niya yung kanyang magandang buhay para doon sa ating mga kababayan, para sa sambayan ng Pilipino. Kaya mataas sa pagpupugay yung ating pinapabot. Pakikiramay sa pamilya, sa mga kasama at saka mga kaibigan. Sana ang mga kababayan natin alam to, no? Dahil tayo, yung mga tao na tunay na hindi matatawaran yung ambag sa lipunan. Marami naman sa nasa movement. Ito pa yung ginagawang mga pinapasama na estado, no? Kaya sa aming terorista, ganyan-ganyan rin. Pero titignan natin yung mga naging desisyon sa sarili. Talagang hindi mo masukat. You know? Talagang napaka kahanga-hanga. Sa mga kababayan natin, ang ating panawagan, walang ibang nakita natin, wala tayong maaasahan sa reaksyonaryong gobyerno paulit-ulit. Kundi mismo tayo lahat ng mga iba't ibang sektor ng ating lipunan yung dapat magkaisa para labanan itong mga ganitong klaseng mga pagsamantala sa atin na nagpapahirap. Walang ibang magsasandigan kundi tayo mga kapwa inaapit, pinagsasamantala. Magkakaiba tayo ng sektor. Pero isa yung kalagayan natin, nakita naman natin ng pahirap ang buhay dahil dito sa patuloy na korupsyon, sa patuloy na pag-alis ng ating mga karapatan, sa ating kabuhayan at iba't iba pa. Kung hindi mababago yung ating lipunan at mababago yung magpakapaglagay tayo ng mga tunay na pinuno yan sa ating pamahalaan, dilubyo, lalong pahirap ang ating buhay. Dahil kung reaksyonaryo ang gobyerno, dahil hindi naman niya susolusyonan yung problema ng mga nagdaan. Kapaitan lang kasi ng mukha yan, pero yung sistema tuloy-tuloy naman. Na-imagine natin, papatong ng problema, magpapalit na naman ng mga pinuno, after 3 years, papatong na naman yung problema. Kasi nga, ang kanilang katangian, magsamantala. Kaya ano yung kakaharapin natin, talagang kalunos-lunos. Kaya sa mga kababayan natin na dapat tayo ay suri, makiisa dun sa ating laban para ito yung natatanging talagang solusyon para maiiyaho natin yung ating sarili sa kahirapan. Kasi tayo man ay magwalang kibo, hindi pa rin tayo ligtas dun sa mga atake. Apektado tayo. Buhay, kabuhayan, hanggat ganito yung ating sistema ng ating lipunan. Kaya yun, muli, magandang gabi po sa inyo, ka-Abit, Edwin, ka-Egay, at sa lahat ng ating mga buhay na bayani, so mga FWs, sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang umaga na pala. Dito po sa Pilipinas, magandang gabi po dyan sa inyo. Okay, on that note, Caronel, maraming salamat.